Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Ngayon po ay ka-28 ng Hunyo 2025. Tayo po humingi na pamanhin sapagkat 2 araw po tayo na off the air. Nagkaroon ng konting problema. Ito pong ating sound system. Siguro kinakailangan na itong palitan. Pero gumagana pa rin. Sangayon po sa inyong naririnig ngayon. 2 bagay po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Tigli 5 minuto. Meron po kasing nagpayo sa akin. Sabi niya, napakahalaga ng iyong paninindigan pero kung minsan bago ko pumasok ng opisina, kinakailangan ko maglaan ng 20 to 30 minutes para makinig lang sa iyo. Sana kung masisynthesize mo yan o maiksiyan mo, abay mga 5 hanggang 10 minuto, mabubuo ko ang iyong episode sa iyong Kawal ng Demokrasya. Mga kaibigan, 2 bagay ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sa unang bahagi, yung pong report natin na pinakabago hinggil po sa ICC o International Criminal Court kung saan nagkakaroon po ng pag-iimbestigang masinsinan sa mga witnesses laban kay Rodrigo Roa Duterte, dating alkalde ng Davao, dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa salang crime against humanity, pagkakasalang kriminal laban sa sangkatauhan. Alam po ninyo, yung ibig sabihin ng humanity, hindi lamang Filipino citizens, kundi katauhan. Sapagkat ang tingin po ng United Nations, ang tingin ng pandaigdigang batas, kung ano ang ginagawang pang-api sa isang bansa, yan ay krimen na dapat parusahan, yan ay krimen na dapat huwag palagpasin, yan ang krimen na dapat bigyan ng atensyon ng bawat mamamayan sa mundo nakatira. At dito sapagkat napakarami po ang pinapatay sa ilalim ng anti-drug war ni Rodrigo Roa Duterte, napaka-importante itong ICC, International Court of Justice, sapagkat hindi po ito nababayaran, hindi nasusuhulan, at walang bansa nag-iisa ang sumusuporta po dito, kundi sama-sama ang buong sandaigdigan. 130 countries nagkasundo, pumirma, na sila ay magtatatag ng International Criminal Court. Kasama sa mga pumirma na yan ay ang dating Pangulong Noynoy Aquino at ang kasamang bansa ay Republika ng Pilipinas. Ngunit nung nagkaroon na po ng demanda laban po sa krimen, laban sa sangkatauhan, na ang itinuturong may pasimuno walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte na Pangulo ng Bansang Pilipinas, napagpasyahan ng International Criminal Court na siya po ay imbestigahan at nitisin. Ang unang depensa ni Rodrigo Duterte ay mag-pull out o kumalas diyan po sa International Criminal Court. At yung pagkalas na yan, kinakailangan po 1 taon bago po mabigyan ng pagtanggap ang iyong pagkalas o pagkilala na ikaw ay kumakalas. At yan po ay nangyari noong 2019. Sa mga tuwid, lahat ng krimen bago tayo nakakalas ng tuluyan ay sakop pa rin ng ICC. Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest para panagutin si Rodrigo Roa Duterte. At tulad po aking sinabi, ang huling report po ay kung ano nangyari ito nakaraang linggo sa ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi po gobyerno ng Netherlands
ang naguhusga. Yan po ay kupunan ng lahat ng bansa na naniniwala sa batas, naniniwala na dapat ang mali ay ikundina o labanan. Lahat ng bansa na naniniwalang meron pa rin dapat manaig na katotohanan at kabutihan dito sa mundong ito ay nagkakaisa na dapat parusahan ang mga sinuman na magkakasala laban po sa sangkatauhan. Mga kaibigan, pinal ang desisyon ng ICC ng kanilang ibasura yung petisyon ng kampo ni Duterte, yung kanilang abogadong binabayaran ng 150 million pesos per month. 2 buwan na pong abogado yan. Pag tumagal po ito ng 1 taon, ibig sabihin, abay, aabot po ito ng 1.5 billion, 1.600 million. 1.650 million pesos, billion pesos. Yan po ang magiging kabuuan niyan. At ang kanyang petisyon ay bigyan man lamang ng pansamantalang paglaya itong si Duterte sapagkat siya ay matanda na, siya ay may dinaramdam at siya ay kinakailangan makapiling ng kanyang mahal sa buhay. Yan po ang hinihiling ng karamihan ng mga Pilipinong nagrarally upang hilingin sa International Court of Justice na pakinggan ang kahilingan ni Duterte na mapalaya siya kahit panandalian lamang. Opisyal na po na ibinasura ng ICC yung kahilingan na yan. Hindi po pinayagan ang sabi ng ICC si Duterte ay merong sapat na medical attention mula po sa International Court of Justice. Pinakamagaling na doktor yung po naka-assign sa kanya, inassign ng ICC upang masiguro na sa kanyang paglilitis siya ay nasa mabuting kalagayan. Ang kalusugan niya ay pwedeng harapin ang mga pagsasakdal sa kanya. Liliwanagin po natin, hindi po pinayagan na magkaroon ng pansamantalang kalayaan si Duterte. Tuloy ang kanyang pagkakabilanggo bilang custodial detainee. Yung pong hindi po yan yung rehas na kulungan. Yan po ay parang isang hotel, isang bahay, isang bungalow na natatanaw ang dagat. Maganda ang klima, merong pagbibisita ng doktor once a day. Merong mga gwardyang matitino, hindi mamamatay tao kundi malalaki ang katawan at handa nilang pangalagaan ang mga preso. Ngunit hindi po siya binigyan ng pagtugon sa kanyang kahilingan na palayain muna siya sa kadahilanang siya ay may edad na. Ang sabi ng ICC, meron kami magandang pasilidad para sa may edad, magandang iyong tinitirahan, meron nagsisilbi sa iyong tagaluto, meron ka sapat na pagkain, sapat na gamot, sapat na pagbibisita ng doktor. At ikaw ay masyado pa rin makapangyarihan sapagkat sa buong mundo napapakilos mo pa rin ang mga Pilipino mag-rally sa iba't ibang lugar sa daigdig na ito. Yan po ay napagpasyahan na, hindi na po siya maaring humiling uli at dapat harapin niya na ang mga bintang sa kanya na sa ngayon ay iniimbestiga, mga kaibigan. Out of 35,000 na napatay, ang iniimbestiga lamang po ay mga 6 hanggang 10 kaso upang sa ganun ay masusi nilang may wasto
ang mga ebidensya upang pagtibayin ang kasong crime against humanity. Yan po ay natanggap na natin. Meron po tayong source sa loob ng ICC na media pool na nakasama ko po nang ako po ay naging war correspondent sa Iraq. Yan po ay si Ginong Peter Gunther. At siya po ay nakakapanayam ko na tatawagan ko, tumatawag din po siya sa akin. At sa akin pong pagtatanong, ang sabi niya, it is final, Waldy. The petition of Duterte has been denied. The petition for temporary or interim liberty has been denied. Denied na raw po yan. At meron pa siyang dagdag. Also, the case of Roque and his bid for political asylum has also been denied. Hindi na daw po tinanggap ang pagkakanlong na kahilingan laban sa Pilipinas kay dating spokesman attorney Harry Roque. At ang bonus po na impormasyon sa akin, ang sabi niya, noong isang araw, noong June 18, ay napirmahan na ang warrant of arrest labang kay Bato de la Rosa na ngayon ay senador ng Republika ng Pilipinas at ang 10 pang ibang kasama nito. Hindi niya po nasabi sa akin kung kasama si Sara Duterte sapagkat sang-ayon po sa articles of impeachment at sang-ayon doon sa key witness ng International Court of Justice na si Arturo Las Cañas na siya po nagbuo o isa sa 3 taong nagbuo ng Davao Death Squad, ang reyna ng tukhang sa Davao nung siya ay Pangulo ay mayor ng Davao City, walang iba kundi si Sara Duterte. Kaya nga po, ang pangyayari po ngayon, makakasama pa sa kaso ng ICC itong si Sara Duterte. At ito ang dahilan kung bakit ginagawang lahat ng paraan para wag matuloy itong impeachment na ito sapagkat sa impeachment na yan, ang magiging depensa ni Sara Duterte ay kaya nagkaroon ng patayan sapagkat merong pinapairal na Operation Tukhang, Operation Double Barrel laban sa mga nag-ahasik o nagpapakalat ng droga sa Pilipinas. Ngunit, pag nagkaroon po ng impeachment trial, lalabas na pinakamalaking drug lord o pasimuno ng illegal na negosyo ng droga ay walang iba kundi ang Duterte family. Kaya nga po, dapat huwag matuloy ang impeachment na ito. Ginagawa lahat na magagawa sapagkat ang Senado ay kinakailangan tumulong. Na hindi ko po naintindihan ito kung saan ang loyalty nila sapagkat ang loyalty lumalabas ay sa kapakanan ng mga Duterte laban sa ating saligang batas, laban sa ating sarili mamamayan, laban sa mga naging biktima ng illegal na gyera kontra droga. Yan po ang kalagayan ngayon at yan po ipapag-usapan natin sapagkat ang nasasakdal ngayon sa impeachment hindi lamang si Sara Duterte sa salang pandarambong at pamamatay tao at hayagan na pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang asawang si Lisa Marcos at sa katauhan ng Speaker of the House o yung pong pinuno ng Congress ng Pilipinas na si Martin Romualdez. Hindi lamang po yan ang kasalanan ni Duterte. Yung malawakang pandarambong ay malaking kasalanan. Ngunit sa tingin ko, mas malaking kasalanan yung pagpapairal nila ng droga sa Pilipinas
sa pamamagitan ng ebidensyang makahalap natin palagkaroon ng impeachment trial, ay mabubuksan na po ng legal yung bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Roa Duterte na malinaw na nanggagaling ang pera laban sa mga drug lords na pareho ni Michael Yang, Richard Lim, Sammy Uy at iba pang mga drug lords. Meron pong money trail o ebidensya ng pagpasok ng pera sa bank account sa Bank of Philippine Islands dyan po sa Julia Vargas branch. Malapit po yan dyan sa Mandaluyong City. At ito po ay mapapatunayan lamang pag natuloy ang impeachment. Kaya nga po ginagawa ng Duterte at ng China lahat ng magagawa nila upang sa ganun huwag natuloy ang impeachment. Katunayan, itong linggong ito, bukas, magkakaroon po ng emergency meeting ang Senate bilang hukom ng impeachment na sa kauna-unang pagkakataon nangyayari po ito na ang Senate na siyang hukom ay nagsisilbing defense legal team ng nasasakdal na si Sara Duterte. Katunayan, sa akin po tingin, sa tingin po ng kawal ng demokrasya, hindi lamang si Sara ang babantayan po natin dito. Ang babantayan natin dito ay yung pong dignidad ng mga senador. Ang babantayan po natin dito at pagtatanggol natin ay ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas na tinatampalasan, binabalahura ng mga senador. Sa mga tuwid, sa akin pong tingin, sa paninindigan po ng kawal ng demokrasya, ang nasasakdal dito ay si Sara Duterte, pero ang dapat nating husgahan ay ang pagkatao ng bawat senador sa pangunguna ng traidor na si Senate President Chis Escudero. Nagmumukha pong pangunahin na defense lawyer siya. Illegal po yan, sapagkat siya ay dapat hukom. Pero hayagan ang mga ebidensya na ginagawa nilang lahat upang sa ganun ay masalaula ang impeachment process. At yan po ay ating babantayan. Yan po ang ating pong mamanmanan very closely. At ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.